hari ng kalsada. Ganyan natin madalas tawagin ang mga jeep sa Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, makikita natin kung paano kinakaya ng isang 74 years old na lola ang pagmamaneho nito. Nandito tayo ngayon sa Valenzuela City para bisitahin ang wonder lola na si Lola Normina na sa kabila ng kanyang edad, nakukuha pa niyang mamasada ng jeep. Balita ko, namumuhay na rin na mag-isa si Lola Normina o Lola Mimi na kung tawagin ang kanyang mga malalapit sa buhay. Ngayong araw, tignan natin kung papayag siya makipasada ako sa kanya. Ako si SV, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SV, Sam Versosa. Magandang araw po, Lola. Magandang Ako araw po si din. SV, Sam Versosa po. Kamusta po kayo? Buti. Ito po ba yung jeep ninyo? O yan. Yan yung pinapasada. Ito yung pinapasada ninyo. Kamusta po kayo, Lola? Mabuti. Kahit may dinaramdam, sige pa rin. Kailangan maalis sa pagkilos eh. Ilang taon na tong jeep ninyo, Lola? 91 yan noon doon sa first owner. 6 years sa kanya. Tapos sa 1996, napunta naman sa akin. So mga 30 years na po ito. Ano yung preparation na ginagawa ninyo bago mamasada? Maglinis. Linis? Oo. Pwede ko ba yung tulungan at samahan sa pamamasada ninyo? O yan, pwede pa. Sige. Bago pumasada, kailangan malinis muna ang jeep ni Lola Mimi. Kaya simulan na natin yan. Yung una mong ginagawa, Lola, itong unang-una. Siyempre, para maliwanag, nakikita yung... Oo. Tsaka dito, pag bumababa, umaakyat. Di ba sila nagugulat na Nung first time kong bumiyahe dyan sa kalsada, may babae, sabi niya. Sila nagkukwentuhan sa loob, mga pasahero. May na paro babae, maingat magmaneho. ilang taon na ba kayo nagmamaneho, Lola? Dito sa jeep, Apo. 1998. Pero yung una kong license, 1978. Wow! Hindi lang pala basta-basta wonder jeepney driver si Lola Mimi. Veterana na rin pala siya sa paghawak ng manibela. Anong ginagawa niyo bago kayo nagpasada ng jeepney? Dati may tindahan ako, kainan. Natigil. Sari-sari store, natigil din. Dati may jeep kami nung mga bata pa kami. Kaya po Kamuning ang biyahe. Saan ang bahay mo, Lola? Ayan, unang pinto. Makita. Pasilip lang po. Maayos man ang kanyang tinitirhan, ngunit pagpasok pa lang, kitang-kitang matagal na ring walang nag-aasikaso rito. Saan kayo natutulog dito, Lola? Doon, sa massage chair. Baka dami niyong gamit, Lola. Hindi niyo ba naisip magbawas ng konti? Hindi ko na maasikaso kasi nagdadrive ako eh. Dati nga nananahi pa ako, hindi ko na rin maasikaso. Anong oras mo kayo bumabiyahe? 6 6 a.m.? a.m. Uwi ng 9. Tapos pag sinisipag, balik ng 11 up to 2 o'clock ng hapon. Tapos sa gabi, alas 5 hanggang alas 9. Nagsimula ako magmaneho ng jeep nung 45 years old ako. Ang ruta ko, magmula dito sa Balubaran, Malinta, hanggang Monumento. Tapos babalik na ako. Nalilibang ako kapag ako'y nagmamaneho. So, siguro kaya palagi ako masaya. Malaking bagay din sa akin yun kasi pagka-depressed ka, sandali lang wala na yung depression. Malaking palaisipan sa akin kung ano pa sa edad na ito ni Lola Mimi ang gumugulo sa isip niya. Ang asawa ko, pinalayas ko rito kasi puro siya bisyo, hindi siya makakatulong kahit sa bahay. Tapos hindi siya nagsisikap na maghanap buhay. Hindi mabigat sa akin yun. Kahit na positibo si Lola Mimi sa kanyang mga pananaw sa buhay, ramdam kong mabigat pa rin ang kanyang dinadala. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga apong nakatira ngayon sa kanyang kapatid na may sakit.
Kung minsan, siyempre hinahanap mo yung akap sa mga bata ba. Dalawang babae ay kumarip. Hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag nangyari yun. Dumarating yung time na hinahanap ko yung mga bata kasi may dalawa akong apo na dati dito sa akin nakatira. Naalis lang sila nung pandemic kasi wala akong computer, wala akong laptop para gamitin nila. So, dinala ko doon sa kapatid ko. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos, kundi gumaling ako. Yun na lang hinahangad ko. Masasabi ko lang, pasasalamat dahil nagiging matibay ako kapag sinusuportahan ako nila. Kailangan maging matatag ako kasi inaasahan pa rin nila ako eh. Ngayong araw, tayo naman ang magpaparamdam kay Lola Mimi na may mga taong handang umalalay sa kanya. Pero syempre, bago pumasada, kailangan may laman muna ang tiyan namin ni Lola. Tara, Lola. Konting tinapay at kape muna tayo bago tayo bumiyahe. Hindi ba mahirap mamasada, Lola? Mahirap. Titiisin mo kasi ang sakit sa katawan. Pagod. Init. May buti nalagyan ng electric fan yung jeep. Paano kung nasiraan kayo, Lola? Depende sa sira. Kapag walang gagawa, pinahihila ko sa kapwa driver. Pagka naplatan, kaya ka naman magpalit ng gulong. Ako na gumagawa. Okay lang masamahan kita mamasada. Ako Okay lang. magtatawag ng pasahero. Baka mamaya ako pa magmaneho. O sige, ikaw na. Actually, Lola, first time ko magdadrive ng jeep kung sakali man. Bigyan kita ng pagkakataon. Bigyan mo ang pagkakataon, turuan mo ko. Lola, yung bago tayo bumiyahe, aniin natin muna to. Ikaw magmamap. Oo, map natin itong mga to. Ready na ang jeep ni Lola. Ready na rin ako para maging barker at assistant. Monumento! Makarami kaya kami ng pasahero? Malalaman natin mamaya. Oh, Malinta! Biyahe na Malinta! Sa pagbabalik ng Dear SB. Exciting ang araw na ito dahil hindi lang tayo sasama kay Lola, kundi ako rin mismo ang magiging taga-sukli, barker at backup chopper na rin. Yan, mamamasada na kami ni Nanay Mimi. Hahanap tayo ng pasahero natin mamaya. Ito po bayad, oh. Bayad! Senior. 3 senior. Biyahing Malinta to Monumento ang aming ruta. Mukhang marami-rami kaming magiging pasahero nito. Wala pang 5 minuto, puno na yung jeep ni Nanay. Naalala ko tuloy nung estudyante pa ako. Sumasabit ako palagi sa jeep kapag punuan. Pero bawal na pala ito ngayon. Kailan pa na pagbawal ng pagsabit mo? Mahigpit ngayon yung sino naka-assign doon sa Para iwas abala at maging ligtas ang ating mga pasahero, mas maiging sumunod tayo sa batas trapiko. Sa babaan lang po ng SM Valenzuela. Para po. God bless po. Isa lang ako sa kanto. Talaga palang nakakalibang mamasada. Ngayon ko mas naiintindihan ang sinasabi ni Lola na bukod sa hanap buhay, ay dahilan din ito kung bakit lagi siyang masaya. Hey! Sino ba girlfriend mo? Ha? Sino ba? Kilala ko, nakalimutan ko lang. Ako, nakalimutan. Kilala mo talaga, Basta nasutan nyo. pero hindi mo maalala. Nasutan niya. Pero maganda. Yay Monumento. Ayo. Yung girlfriend ko. Yay Monumento.
Bakas na bakas kay Lola Mimi na eksperto na siyang maituturing sa pamamasada ng jeep. Swabe lang ang kanyang pagmamaneho. Arangkada rito, magbababa ng pasahero roon, ang mga mata sa kalsada habang mga tenga ay nasa mga pasahero. Partida, nagkwekwentuhan pa kami niyan. Ang galing talaga. So na, abot tayo ang monumento. Oo, isa mo o ayaw mo, babalik na Paano yung tayo. bababa? Ibaba natin. Maya-maya pa, nakarating na kami sa monumento. Sa puntong ito, hiniling ko kay Lola Mimi na ako naman ang magmamaneho para siya naman ay makapagpahinga. Nay, mapunta tayo monumento. Bilangan natin magkano kinita natin. 100, 200, 20, 40. Naka 240 na tayo. Oh, Malinta, Malinta. Biyahe na ng Malinta. Malinta, Malinta. Dito, Malinta. Bilis mapuno, oh. Dito tayo sa monumento ngayon. Nagtatawag tayo ng mga pasahero. Bilis mapuno ng jeep ni nanay. Oh, puno na. Ako naman magmamaneho. Nay! Nay, okay lang ako na magmaneho. Pwede na. Subukan natin. Medyo. Diyos ko, may kasikipan ah. Biyahe na tayo. Kinakabahan ako kasi first time ko magmamaneho ng jeep. At nangingilala daw ang jeep ni Lola. Puno na, huwag ka Kaya. na magsakay. Oo, mabilis siya. Hop, hop, hop. Medyo mahirap pala magmaneho ng jeep tapos habang nagmamaneho ka, nag-susukli ka. I-imagine ko na yung trabaho ni Lola pag mag-isa lang siya. Try natin magsukli at mag-ano. Oops. Ito na, okay. Sige, wala na sukli daw. Sige, walay natin itong papel. Ako, Diyos ko. Nalaglag agad. Lumilipad. Ay! Dahan. Dahan-dahan daw. Matakot ako sa'yo. Kinakabahan si Lola sa akin. Storbo yung buhok mo eh. Storbo yung buko. Dapat pala naka-headband ako. Headband, may headband ka dapat. Bayad po. Isang Fatima po. Sanay naman ako magmaneho ng manual transmission ng sasakyan. Okay na sana, pero may extra challenge pa pala akong haharapin sa pamamasada ko ngayon. Kinakailangan ibaba agad ang mga trapal para hindi mabasa ang mga pasahero. Sobrang lakas ng ulan. Lakas ah. Medyo malabo na ho yung nakikita natin kasi hindi na Oo, gumagana yung basta wiper. dahan-dahan lang. Gano'ng kainit kanina, gano'ng Tagal- kalakas tagal. yung ulan ngayon. Tagal mo kasi dumating eh. Artista talaga. Traffic lang. Wala naman traffic ah. Luwag ang Galing kalsada. ako ng ano. Nay, baba natin yung mga trapal ha. Sila nagbababa pasahero, hindi Bawal ba? driver, mapapasma. Bukod sa pag-aabot ng sukli, na ipapakita rin ng mga Pilipino ang bayanihan sa loob ng jeep sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa driver at sa mga kapwa pasahero. Isang buhos lang ng ulan na yun. Grabe na yung baha rito. Ay, grabe. Ito pala magmaneho ng jeep. No? Nakakailang biyahe kayo sa isang araw? Depende, kung minsan tatlo lang. 3 balikan? Oo. Sa tingin ko, pasado naman ako bilang assistant ni Lola. Kaya bago pa man matapos ang duty ko for the day, diretso na tayo sa highlight ng biyahe na to. Nenay, dahil nakabiyahe na tayo, may pupuntahan muna tayo. Dadaling kita sa somewhere, ha? Hay, Nay, grabe. Nakakabilib yung ginawa natin. Nabilib ako sa sipag at diskarte nyo sa pagmamaneho kasi nakita ko gaano kahirap yun. Ako wala pang ilang oras. Talagang napagod ako. Mausok, mainit, maulan, inabot pa tayo ng baha, traffic pa. Parang wala lang sa'yo ah. Wala nga. Kasi si Lord, surrender ako sa kanya. Kaya siya bahala. Ang hindi alam ni Lola Mimi, sa pagkakataong ito, magsisimula pa lang ang mga sorpresa namin sa kanya. Dito pa rin yan sa Dear SB.
Cleaning? Check. Oh, Malinta, Malinta. Biyahe na ng Malinta. Pagtatawag ng mga pasahero? Check. Puno na, huwag ka na magsakay. Oo, mabilis siya. Op. Pamamasada? Check, check. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na nating ibigay ang mga regalo natin para kay Lola Mimi. Dahil napabilib mo kami, kami naman ang magbibigay sa'yo ng konting me time o relaxation time dahil alam namin na deserve mo yon. Pero bago yon, kain muna tayo, Nay. Bago tayo mag-pamper, Nay. Siyempre, hindi namin makakalimutan ng isa sa mga bagay na makapagpapasaya ng todo kay Lola. Ang makasama ang dalawa niyang apo. Gulat ba kayo, Nay, sa mga apo ninyo? Ano pakilala niyo ako sa mga apo niyo, Nay? Ako si SB. Bless kayong bless. Bless. Ano pangalan niyo? Alexa po. Saka? Patricia. Oh, ito na si Lola. Sinurprise niyo si Lola. Namiss niyo si Lola? Opo. Nakakapagod yung ginagawa ni Lola. Sabi niya, nagda-drive daw siya para sa inyo, mga apo niya. Kaya kailangan mag-aral ng mabuti. Oo, nag-aaral ba kayo mabuti? Matataas ang grades. Oo. Dahil na-miss niyo si Lola, kumain muna tayo, okay? Medyo nagutom na rin ako sa kaba habang namamasada. Kaya mabuti niyan, simulan na ang kainan. Kamusta, Nay? Nabusog ba kayo? Kayo, kamusta? Nabusog ba? Oh, Nay, simula pa lang to ng sabi kong sorpresa namin sa'yo kasi nga magpa-pamper day tayo. So, tuloy na natin to. Tara. Pabili muna tayong candy. Tara. Ate, pabili muna. Gusto namin ng candy. Okay na ba yan? Dito ka, Nay. Talaga namang nakakatunaw ng puso na makita sa mata ng mga bata ang saya. Kahit simpleng bagay lang gaya ng candy. Pagkatapos, dinala ko na si Lola Mimi sa facial salon para sa self-care treatments na talagang deserve niya. So, inaalagaan mo rin talaga ang sarili mo, Nay. So, sakto nandito tayo. Bayawan ko eh. Pakikinisin natin at mababatayin natin yan. Ikaw ang magbabayad daw. Wala akong dalang pambayad. Ako, may buti na, may kinita tayo kanina. Masaya pala talagang kasama si Lola. Mula sa kwentuhan, trabaho, kainan, hanggang sa pagre-relax. Labas ka sa Dear SB, marami makakapanood sa inyan. Ready ka ba sa mga manliligaw mo, Nay? No. Ha? Sarado na yung pintuan. Sarado na yung pintuan. Ayaw mo nun, may kasama ka magmaneho ng jeep. Hindi na. Pati kami ng mga apo ni Lola, naki-me time na rin. Okay ba? May candy pa, namamasahe pa. Sige, pingi. Favorite ko to eh. Nakuha mo sa akin ang pakaan. Yan, sour nga. Yun nga, yun. Kamusta, Nay? Ano pakiramdam? Fresh na fresh. Fresh na fresh. Maraming salamat sa inyo, ha. Nay, yung nag-facial sa'yo, tsaka yung nagmasahe, mga pasahero mo daw. Oh. Salamat. Ganun. Ibig sabihin, talagang, sino yung naging pasahero na ni Nanay dito? Mga laking ano to? Nanay Mimi. Sasaya sila sa pag ako nasakyan nila. O, di ba? Bumata na si Lola. Isang facial pa lang yan. Kaya dapat ang tawag ko sa'yo, isang super Nanay Mimi. Para makumpleto ang pampering ni Lola, sagot na rin namin ng bago niyang hairdo. Okay ba? Relax, sabi ko nga, Nay, magre-relax na tayo today. Okay na, gupit, Nay. Ano bang gupit? Bawasan. Bawas lang. Pantay. Bawas lang daw. Pantay. Dulo. Pati kami napasabay na rin sa pagpapagupit ni Lola. Kasi mag-artista yan. Oh, yan. Dami na nagpapapicture kay Nanay, oh. Diba? Dito ni Mami. Hirap maging artista, Nay. Ba talaga pag sumisikat? Yay! Presenting to you, Nanay Mimi, Ganon. version Yay! 2.0. Yay! Of course, kasama si Margot and Alexa. Pare-pareho na kami bagong gupit. So, tara, may surprise pa kami sa'yo, Nay. Dahil nandito na rin tayo, sulitin na natin yung araw
Maglaro muna tayo dyan sa arcade. Tara! Talagang siniksik namin ang hapon ng maglulola para masulit nila ang mga oras na magkakasama. Tignan mo si Lola, maging sa pag-arcade, pagdadrive pa rin ang kursonada. Dalawa, yay! Bago matapos ang araw na ito, dinala rin namin sila sa department store para sa kanilang shopping spree mula sa Dear SB. Magsha-shopping tayo, nandito tayo sa department store, tumingin tayo ng mga pwede natin mabili para makumpleto na yung regalo ng Dear SB para sa inyo. Hindi man bumili ng sariling mga damit, bakas ang saya ni Lola na makita ang mga apo niyang malayang makapamili ng mga bagay na gusto nila. Salamat, Dear SB! Yay! Pero hindi ako papayag na wala man lang akong ibibigay sa kanya. Sa pagbabalik yan ng Dear SB. Sinikap talaga naming gawing memorable ang araw na ito para kay Lola Mimi. Dahil pagkatapos nito, siguradong balik na naman siya sa pamumuhay mag-isa. At tanging sa pamamasada na lang ulit hahanap na mapaglilibangan para makalimutang sandali ang kanyang kalungkutan. Kaya naman, kahit ayaw ni Lolang bigyan ko siya ng anumang regalo, hindi ako papayag na wala man lang akong maibigay na souvenir. Nay, kanina, di ba, nag-shopping tayo sa mga apo mo, tapos tinanong kita ano talaga yung gusto mo. Sabi mo, medyo nahihiya ka, dito tayo pumunta. Mamili tayo ng salamin para sa mga mata mo, para may extrang salamin ka. Ito lang po, ayan, para normal lang siya. Yes. Matibay ito, Nay, oh. Titinium po yung Okay. magaan po siya. Oo, branded to, Nay. Kasama na ba yung check-up niyan? May na po yung check-up sir. Ha? Free? Ayun. Ilang sandali lang, ready na ang bagong eyeglasses ni Lola Mimi. Nay, mula po sa Dear SB, sana po nasurpresa namin kayo at napasaya namin kayo. Lalo na nakasama niyo yung mga apo ninyo ngayong araw. Masaya ba kayo? Na-enjoy day kahit nakakapagod. Ang buong akala ni Lola ay gagarahin na kami. Pero nakaugalian na namin sa Dear SB na magbigay ng todo-todong sorpresa sa mga taong kagaya ni Lola na tunay na nagpabilib sa amin. At syempre, alam ko at nabilib naman ako sa inyo, Lai, dahil sa ginagawa niyong sipag. Nakita ko yung gano'ng kahirap yung pagbiyahe at pamamasada. Gusto namin lagi kayong malakas at humaba pa ang buhay niyo. Kaya may huling regalo kami sa iyo. Ito, may supply po kami ng vitamin sa iyo. Ilang taong supply yan. At hindi lang vitamins, bibigyan kita yung pinakamatinding supply ng vitamins galing po sa front row. Lux White, Lux Renew, Lux Protect. Para hindi lang malakas, pero mas maganda pa at mas bumata ka. Ano masabi mo, Nay? Thank you very much. Ito, front row. Ano ba yan, Nay? Yan ang pinakamalupit na vitamin sa buong mundo. Talaga? Oo! Pampaganda, pampahealthy, may sabon pa, pampakinis, pampabata, lahat nandyan na. At syempre, para sa isang sweet na lola na patuloy pa rin nagsusumika para sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi pwedeng mawala ang ating mystery gift. Bukod dyan, ito yung pinakahuling regalo ko para sa'yo. Bibigyan tang pabao na Alam niyo kung ano yung binulong? hindi. Secret lang natin. Maraming salamat. At least nagkaroon ako ng lalong dagdag na inspirasyon sa pag-drive. Papasalamat ako sa inyo dahil sa ganyang kakayahan ko. At nakita ninyo kung paano ako tumulong sa mga bata dito. Kami dapat magpasalamat sa iyo, Nay, kasi ikaw ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin na magsipag at tumulong sa mga pamilya nila na kahit 74 years old ka na, senior ka,
may kakayanan ka pa rin tumulong sa pamilya mo at di maging pabigat at talaga maging inspirasyon sa mas maraming mga kababayan natin. Maraming salamat, Nanay Mimi. Maraming salamat din. Salamat po. Sa isang buong araw na nakasama ko si Lola Mimi, nakakwentuhan. Magandang araw po, Lola. Magandang Ako araw po si din. SB, Sam Versosa po. Kamusta po kayo? Ilang taon na ba kayo nagmamaneho, Lola? Dito sa jeep, Apo. 1998. Nakasama sa pamamasada. Biyahe na tayo, kinakabahan ako kasi first time ko magmamaneho ng jeep. At nangingilala daw ang jeep ni Lola. Puno na, huwag ka Kaya. na magsakay. Oo, mabilis siya. Stop. Nakabiruan. Dahan-dahan. Lahat-lahat. Natakot ako sa'yo. Kinakabahan si Lola sa akin. Storbo yung buhok mo eh. Storm yung buho. Dapat pala naka-headband. May headband ka dapat. Sobrang lakas ng ulan. Ang lakas ah. Medyo malabo na ho yun nakikita natin kasi hindi na Oo, gumagana yung basta wiper. dahan-dahan lang. Nakabanding. Ready ka ba sa mga manliligaw mo, Nay? No, Ha? sarado na yung pintuan. Sarado na yung pintuan. Ayaw mo nun, may kasama ka magmaneho ng jeep. Hindi na. At nakasama sa pagbibigay ngiti sa kanyang mga apo, masasabi kong walang destinasyong mahirap. Basta enjoy natin ang biyahe, matuto tayong makontentong kasama ang mga mahal sa buhay at gabay ng nasa itaas. Dire-diretso lang ang ating paglalakbay. Bayad! 3 senior! At dahil sa mga katulad ni Lola Mimi na nagsisilbing inspirasyon nating mga nakakabata, Ika'y nasururok, salamat sa mga tulong at aral sa iyong napulot. At alam kong di ka perfecto dahil tao ka lang, pero ikaw ay superhero kung dahil paano maging isang mabuti, masipag at marangal na bahagi ng ating mga pamilya at ng lipunan. Nagiging malinaw para sa atin kung ano ang daan na dapat nating tahakin. At natututo rin tayong akayin ng iba at ihatid silang ligtas sa lugar na dapat nilang marating. Dahil dyan, buong respeto at paghanga ng Dear SB sa Wonder Lola na si Lola Mimi. Ako po si SB, Sam Versosa. Ito ang Dear SB. Ngayong araw, makakamit tayo ng espesyal na mag-asawa. Maayong buntag po, pulido yung mga gawa. Tayo, Naya. Patingin naman ng mga makrame products na gawa ninyo. Wow! Ganda, pati kulay. Nahihirap ako sa paggawa nito. Pero alam mo saan ako magaling? Sa pagbebenta. Mine na po. Ano na rin nag-mine, ha? Mine yellow. Kita tayo po ito. Nagpapasalamat na.